Lalo na yung programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers, napapahiya kami. And this is my answer to you. Alright, good morning. So ito yung time na nagkainitan itong si Bato de la Rosa at kapwa senador na Rapi Tulfo. Yan. Panoorin natin. Kaya nang husga kung ano sa tingin nyo ay tama sa pagitan ng dalawang ito. Senator Tulfo na napakarami pong followers, ang daming nanonood, para bang trial by publicity kami na napapahiya kami. And this is my answer to you. First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD. Isang classic example po ito. Na ni-raid ang bahay, walang warrant, nagkalugkog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo. Na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi ng mga pulis. Pwede ba kitang imbitahan sa presinto at doon ka na magpaliwanag? Yun po, gas-gas na palaging ginagamit ng mga pulis para makalagkat nila sa presinto ang mga mahirap, nagigikaos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Sa mayaman, kaya nilang gawin yon. Subukan nila pumunta sa loob ng Forbes Park, sa loob ng Corinthian. Ready nila ng walang warrant. At pagkatapos sabi nila, can I invite you to the presinto? Of course not. Hindi sasama yung mga taga-Corinthian, taga-Forbes Park. Dahil alam nilang karapatan nila at ang dami ng mga abogado. In this case, ito mga pobre, thinking na talagang pag pumunta na presinto, magkaroon ng paglilinaw sa inakusa sa kanila. Once they get into that presinto, doon na po pinaplantahan silang ebidensya, tinatakot silang umamin, etc. hanggang sa tuloy-tuloy po silang makulong. Hindi po nasunod ang proseso, nakulong sila. Ang ginagawa ko po, uma-action ako para mapabilis po yung proseso. Kung ang kapakanan po at buhay ng mga pobre at kababayan ay at stake, I will do everything in my power to ensure their safety, to make sure na sila po ay hindi na malapastangan ang kanilang karapatan ng ganun-ganun na lamang, Your Honor. Now, sa pangalawang tanong niyo po, Your Honor, trial by publicity. The only way na parang isang mahirap na kababayan natin, pobre, nag-i-house, na maprotektahan ang kanyang karapatan, ay para pumunta po sa amin para i-expose po ang katiwalian ng mga pulis na gumagawa ng mali. Yung mga pulis na gumagawa ng kabutihan, alam po ng mga kapulisan na ako po'y patas at pinaparangalan ko po yung gumagawa ng mabuti. So we have to expose the corruption and other ills and wrongdoings of these bad eggs in the PNP. Isang pagpapatunay na hindi patas ang ginagawa sa loob ng presinto kapag ang isang pobre o mahirap na Pilipino ang nakukulong. Kailangan po ma-expose, kailangan po malaman ng taong bayan para they will be aware that there is such modus na ginagawa ng mga pulis para maisahan at maapi ang maliit nating kababayan. Number 3, sa sinabi niyo po, Your Honor, na sa korte na lang magpaliwanag ang mga pulis. Of course, may point po kayo doon. Thank you. On the surface, tama po kayo. Pero kung pag-uusapan po natin versus sa maliit nating kababayan, wala na pong proseso-proseso. Pag pulis, kailangan proseso. Pag pobre, abuso. Pag pulis, kailangan dumampas sa kung anong klaseng sistema na proseso. Pag pobre, kalagkad sa presinto, bugbugin, at kung ano-ano pang pwedeng may kaso sa kanya na gawa-gawa. Marami na akong, Your Honor, na reklamo na yung pong mga kababayan natin ay pinagbintangan ng mga pulis, ginawa ng mga istorya. And pagpunta po nila sa akin, I found out na talagang totoo yung sumbong at nakulong na po yung pobre. So ano pong ginawa ko po, Your Honor? Using my own money. Ako po ay nagpiyansa. Ilan na po napiyansahan ko? More than a dozen. And then later on, malaman-laman po ng mismong supervisor ng mga pulis na yon na nanghuli sa pobreng suspect na palang nang abuso yung kanyang mga tao, kaya kanyang sinuspindi. And then later on,
matapos kumpiyansahan yung mga pobre, napatunayan talagang inosente sila na pawalang sala. Ang ginagawa ko po, umaaksyon ako para mapabilis po yung proseso kung ang kapakanan po at buhay ng mga pobre at kababayan ay at stake. I will do everything in my power to ensure their safety, to make sure na sila po ay hindi na malapastangan ang kanilang karapatan ng ganun-ganun na lamang, Your Honor. Thank you po, Your Honor, Mr. President, for that very good answer. Alam niyo po, I just would like to encourage our colleague na sana we help each other in informing the public pagdating dito sa sinasabi mong gas-gas na tirada ng mga pulis. Iniimbitahan po kayo sa presinto. Meron po silang karapatan na umayaw na hindi sasama sa presinto. Klaruhin po natin yan sa kanila kasi alam natin yung ating mga kababayang mahirap ay kulang talaga sa kaalaman at madaling matakot. Sana i-share natin sa kanila na pwede po kayo hindi sumama at pwede po silang kasuhan ang pulis kapag ito'y nagpupumilit kung wala silang reasonable grounds na kayo ay dadalhin sa presinto. I just would like to share, Mr. President, ang aking eksperyensya. Ako po ay kinasuhan ng arbitrary detention ng isang politician from galing sa Cotabato. Ang nangyari po ay ganito. Nakita ko po na may daladalang baril yung mga escort nila. They are claiming na legal daw yung baril nila. Pero sabi ko, doon na lang po kayo magpaliwanag sa opisina. Imbitahan ko kayo sa opisina. Pagkatapos po niyo, Mr. President, nakasuhan ko sila ng illegal possession of firearms. Pero ako ay kinasuhan rin ng arbitrary detention. Kinausap ko yung piskal, bakit hindi na dismiss yung kaso ko from doon sa piskalya. Sabi nila ng piskalis, the mere invitation is already construed as restraining the liberty or the movement, the liberty of movement of this the particular suspect. Kaya liable ka ng arbitrary detention. Detention na pala yun. Kahit hindi mo pa kinulong sa kulungan, hindi mo pa pinasok sa silda, the mere na nirestrain mo kanyang movement at dinala mo sa police station, that already constitute arbitrary detention. So sana po ma-inform natin yung ating mga kababayan na pwede kayong hindi sumama sa police pag kayo inibitahan. Ang pagsama lang naman ay voluntaryo. Kung talagang honest ka na wala kang kasalanan, confident ka, then you can go to the police station. Ang problema nga lang, kung in most cases, sabi nga ng ating colleague, is tataniman ka ng kasalanan doon sa police station. That's another story, Mr. President. Ayun lang po ang aking mga tanong para sa ating colleague. Thank you, Your Honor, good gentleman from Davao and Isabela. And thank you, Mr. President. Your Honor, meron ako may dagdag. Your Honor, isa sa mga dapat ituro sa ating mga pulis, yung bang dapat memorize nila yung Miranda rights. I've noticed marami sa kanila, sorry for the word, bobo. Hindi nila memorize yung salitang, yung Miranda rights. Binabasa na nga, mali-mali pa. Kasi kung yan ay binabasa sa bawat suspect na naresto, alam niya yung kanyang karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Yung mga ganon, hindi po ginagawa ng mga pulis kasi kung in Tagalog, sinabi sa suspect, may karapatan pala akong you have the right to remain silent, pwede pala akong tumahimik. Kung nasa batas siya, pwede pala akong kumuha ng abogado. Hindi po. Halos lahat po, 9 out of 10 arrests being made by our policemen, hindi po nababasahan ng Miranda rights yung mga suspect, Your Honor. Yes po, Mr. President, Your Honor. Totoo po yan. And please take note that criminally liable pa rin yung police kung yung failure to read the Miranda rights, that's another criminal liability sa isang police enforcer. Pwede po sila makasuhan yan pag hindi binasa ng Miranda rights. Kaya ang ginagawa ko po noon, pag nasa emergency na talaga, babasahan ko sila ng Miranda rights right after na aresto na po. Minsan kasi,
kailangan mo munang isubdue yung suspect bago mo siya mabasahan ng Miranda rights. Minsan nga, doon mo na mabasahan sa istasyon before mag-imbestiga. Dahil nga, yung sitwasyon na talagang nagkagulo. John, pati John. Alright, so tara magkami muna. Yun, sa tingin niya, sinong tama doon sa dalawa? Si Bato o si Senator Rapi? Ha? Alam naman ninyo sinong siguro ang tama. Yan. Alright, so daan na natin sa kape-kape. At sana magkaayos at magkasama na ang dalawa. Alright? Kape muna, kape. Ang pag-isip. Alright? So, Ang programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers, ang daming nanonood, para bang trial by publicity kami na napapahiya kami. And this is my answer to you. First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD. Isang classic example po ito. Na ni-raid ang bahay, walang warrant, may kalugog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo. Na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi. Mr. President, Your Honor, totoo po yan. And please take note that criminally liable pa rin yung police kung yung failure to read the Miranda rights, that's another criminal liability sa isang police enforcer. Pwede po sila makasuhan yan pag hindi binasahan ng Miranda rights. Kaya ang ginagawa ko po noon, pag nasa emergency na talaga, babasahan ko sila ng Miranda rights right after na aresto na po. Minsan kasi, kailangan mo munang isubdue yung suspect bago mo siya mabasahan ng Miranda rights. Minsan nga, doon mo na mabasahan sa istasyon before mag-imbestiga. Dahil nga, yung sitwasyon na talagang nagkagulo,